Paps, welcome to my channel ko, Lokoy Garage and AE Car Care Services. May pag-usapan po tayo tungkol sa mga handbrake. Gaya ngayon may gagawin tayo ng GL Super Grandia. Iba-iba po kasi yan, gaya ng dati naka-brake drum. Iba pa rin po yung pag-adjust ng naka-brake rotor disc ang likod ng preno natin. Gaya na itong GL Super Grandia. Tapos meron naman pong yung mga push button nga, electronics na. Ayan, yung electronics na yan, self adjustment na po yan. Hindi naman natin kailangan i-adjust, kusa na po siya nag-a-adjust, ano po. Tapos kung talaga namang bumabalik yan sa dati, pagka nagpalit ka na ng brake pads, mas bagong brake pads, mas makapit. Ayan, sa 40 to 60k mileage nagpalit tayo ng brake pad sa electronic push button na yan. Yan yung pinaka magiging adjust nya na ulit, no? Kaya ayun po yung sa mga naka electronics na handbrake push button, hindi na po natin kailangan na i-adjust, self adjustment na po. Ayan. Tapos ito may gagawin nga po tayo na Super GL Grandia na Toyota. Naka-rotor disc ang likod. Kaya ito gagawin po natin kung paano natin i-adjust. Papakita po natin. Okay, tara. Reverse tayo. Ito tips natin pagka tumas yung ating handbrake net, gaya nitong Toyota Hi-Ace Super Grandia. Bali masyado mataas yung handbrake natin dito. Tinanggal natin yung pinaka cover. Yan. Tapos ito may dalawang tornilyo dito na size 10. Inikot natin pa kanan yan. Kailangan nakababa yung ating handbrake. Yan. Ikot natin pa kanan para mas bumaba yung pinaka handbrake natin. Yan. Pagka medyo kumapit na siya, yan, kailangan natin ng size 10 na open range. Ikot natin pa kanan para kumapit na yung ating handbrake. Yan. Tapos bali dalawa yung tornilyo niya eh. Kailangan luwagan mo rin tong isa. Unahin mong luwagan yan. Pero pag okay na, higpitan mo ng, pag medyo simikip na, higpitan mo na yung parehas. Yan. Okay. Tapos bali ilalak natin siya. Gamitan natin ng open range dito. Tapos back sa dulo para may pangontra tayo. Higpitan natin. Yan. Okay. Yan. Okay, pag humigpit na, subukan natin kung bumaba na yung pinaka handbrake. Yun, ayos. Okay, yun yung pinaka normal natin sa handbrake. Ibalik na natin yung pinaka cover. Yan. Bali naka-clip lang naman yan dyan mga idol. Isusuksok lang natin. Okay, yun, ganun lang kadali guys. Tanggalin lang natin yung pinaka cover. Inangat lang natin, tapos pag binalik, balik lang din natin ng saktong-sakto. Okay, yung pinaka normal na handbrake natin yan. Ito kasama sa pag-adjust ng handbrake natin. Tanggalin natin tong size 19 na tornilyo, tsaka yung sa baba, dalawa. Ayan, bali kakalasin natin yung size 19 na babataas dito para matanggal natin yung pinaka rotor disc. Para matanggal natin to. Ayan, ma-adjust natin yung handbrake. Bali kasi to guys, ito yung mga rotor disc na rin ang likod. Hindi siya naka brake drum, kaya tinatanggal natin tong pinaka brake natin na to, caliper.
Ito nga guys, kailangan natin gamitan ng ito, size 12 na tornilyo para ma-press natin tong pinaka-rotor para lumabas. Yan. Yun. Pagka gumalaw na yan, okay na yan. Okay. Bale, eto guys, ito yung isa sa ating handbrake. Kaya kailangan pa rin natin mag-adjust dito para mas bumaba yung ating handbrake. Tsaka syempre, malinisan na rin. Bali guys, ito yung pinaka-adjustment natin yan nasa ilalim. Ipihitin natin yung pakaliwa. Yan. Para bumukas yan. Okay, ikot natin yun. Mataas yung adjust mo? Huh? Mataas? Yan. Testing natin isalpa kung sakto na yung ano. Bali yun nga guys, naka-3 ikot tayo pataas sa handbrake. Binalik na natin yung pinaka-rotor. Okay, bali pag nag-adjust tayo sa kabila, buksan din natin yung kabila para patas, pantay yung adjust natin. Yan, tanggalin natin yung pinaka-caliper natin na to. Etong size 19. Dalawa yan idol, yung taas baba to. Tatanggalan natin yan. Yan. Caliper brake. Okay. Kapit sa ano, dumi. Kaya kailangan natin lagyan nito pinaka-pampress natin dito sa rotor. Okay, yun na. Pagka lumuwag na, hamutin na natin ito. Bali, adjust na ito. Yun, pipihitin natin pataas. Mga ilang pihit lang. Okay. Diyan no? Okay, yun nga mga idol, sakto na yung ating handbrake kesa kanina na sobrang taas. Okay, maraming salamat.